Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter, unang Pedro, chapter 4, verses 1 and 2. Dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Living for the will of God. At sa English Bible po, ganito po ang sinasabi, Therefore, since Christ suffered in His body, arm yourself with the same attitude, So, mahalaga po pala taglayin natin yung kaisipan na mayroon po ang Panginoong Jesus. Ang sabi diyan, He does not live the rest of His earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. Siya po ay namuhay sang-ayon po sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. And today, pag-usapan natin yung how to deal with temptations. Kasi may objective po ang dyablo tuwing tayo'y kanyang tinutukso sa bawat araw ng ating buhay. Ang layunin po niya ay tayo po ay ilayo sa kalooban ng Diyos. At ang goal po niya sa lahat ng kanyang ginagawang pagtukso ay makikita po ninyo dito po sa Gospel of Luke chapter 4 verses 1 to 13. Tuwing tayo ay tinutukso, pinipili tayo ni Satanas na magtiwala sa ating sarili. Sa halip na magtiwala sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, o manalig manampalataya sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tandaan niyo po, kapag kayo'y tinutukso, gustong-gusto ni Satanas na magtiwala ka sa sarili mong kalakasan. Pangalawa, yung pong gustong-gusto niyang makita tayong nagmamalaki. At kadalasan po maraming tao hindi sila aware dyan. Nakikita nila na yung kanilang achievement, success sa buhay ay mga bagay na kanilang pinagmamalaki. At lahat ng nasa sanlibutan ito talaga po yan ay nagmamalaki. Pero ang Panginoong Hesus hindi po siya natukso dyan. Kaya hindi niya sinamba si Satanas, kapalit ng mga bagay na yan. At mapapansin nyo po, tuwing tayo'y tinutukso, gustong makita ni Satanas na tayo po ay sumuway sa nais ng Diyos. At pinilit niyang magpatihulog ang Panginoong Hesus. Pero sabi ng Panginoong Hesus, huwag mong tuksuhin ang Diyos, huwag mong pangunahan ang Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, malinaw po yan sa 1 John chapter 2 verse 16. Malinaw na sinasabi diyan na yung the cravings of the flesh. Yung tinatawag na lust of the eyes at yung mga bagay na nagmamalaki tayo. We boast of what we have sa at buhay na ito. Kadalasan yan po ang nag-uudyok sa ating magkasala. Kaya mag-iingat po tayo. Yan ang mag-aalis sa atin sa sentro ng kalooban ng Panginoon. So ulitin ko po, tatlong bagay ang gustong-gusto ni Satanas na mangyari sa ating buhay. Magtiwala tayo sa ating sarili, magmalaki tayo, at yung pong sumuway tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, sa panahon din ng temptation, makikita niyo po na hahayag. Yung ating pagmamahal sa salita ng Diyos, lilitaw po yan kung talagang mahal natin si Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi maging ang Panginoong Hesus, nung siya'y tinutukso ng dyablo, ang sinasabi niya ay it is written. Ibig sabihin, punong-puno po ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Kasi ang sabi po sa Psalm 119 verse 11, I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. Ganun po dapat tayo kasi ang mga Kristiyano nahuhulog sila sa kasalanan kung wala silang itinatagong salita ng Diyos sa kanilang
puso. Kaya don't neglect the Word of God. Tandaan nyo po sa panahon ng temptation, kailangan ang laman ng ating isipan at puso ay ang salita ng Diyos para may maisasagot po tayo sa lahat ng mga paratang at pagtukso ni Satanas. Number 2, lagi nating i-glorify ang Lord. Kasi sa panahon ng pagsubok, minsan naku-confuse po tayo. Akala natin minsan, yung mga achievements natin, mga narating natin sa buhay, kagagawan natin. Huwag tayong makakalimot. Tandaan nyo po na ang Diyos ang source ng lahat ng bagay sa buhay na ito. Laging ituturo natin sa Diyos ang lahat ng glory, honor, achievements na tinanggap natin sa buhay na ito. Sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat na yan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do everything for the glory of God. Kita po ninyo? Kaya sa panahon na kayo tinutokso, lagi nyo pong iisipin na sa mga pagkakataon na yan, nahahayag yung pong tunay niyong sinasamba sa buhay na ito. Si Lord ba talaga ang pangunahin sa iyong buhay? O meron ba ang ibang bagay na mas mahalaga sa iyo? At sa panahon din ng temptation, diyan nasusubok po kung tayo po ay obedient talaga kay Lord. Kaya a life of obedience is better than sacrifice. Kahit pa simba ka ng simba, marami kang ginagawang sabihin na natin mga activity sa church. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan po yung mapapawalang silbi. Sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 38, I have come to do the will of Him who sent me. Dito malinaw sa Panginoong Hesus yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ng Ama sa kanyang buhay. Kaya alam niyo po sa kalooban ng Diyos, diyan natin madidiscover yung ating tunay na identity, purpose, and mission sa buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.